First love. First heartbreak. Higit isang taon na ang lumipas pero tila naiwan daw sa taong 2016 ang puso ng 20 taong gulang na si Wendy. Dahil ang inaakala kasi niyang mala fairy tale na love story, nawalan na ng magic at hindi natuloy sa pinapangarap na happily ever after. Nag-last yung relationship namin for 4 years. During the relationship, on and off kami kasi nagkaroon kami ng madaming trust issues. Yung pinakamabigat kasi na part nung nagkaroon kami ng third-party issue. Doon ako nag-total breakdown kasi parang 4 years of my life. Wala kasi akong ibang friend, so parang nakulong ako doon sa ako tsaka siya lang. Nagawa na raw niya halos lahat ng paraan para lang makalimot. Pero tila walang magic potion o fairy godmother na tuluyang nakapagpahilom ng sugatan niyang puso. After noon, na-depress talaga ako. Sobrang na-depress ako. Hindi ako kumakain. Tapos, natutulog lang ako. Sa kwarto lang ako. Hindi ako lumalabas ng room. Hanggang sa pinatignan na ng kanyang mga magulang ang dalaga sa isang espesyalista. Nagkaroon kami ng, I think, 2 session. Tapos, binigyan niya lang ako ng medicine. Sabi niya, if hindi talaga kaya, take mo tong medicine kasi antidepressant po yung medicine. Ngayong taon, nais na ni Wendy na makabangon at makapag-move on. Kailangan iwanan ko na lahat ng katangahan na ginawa ko for the past years. I think mas kailangan kong paganahin si brain kesa si emotion. New year, new me. Ready na ako sa Wendy version 2.0. Suportado ng alagang kapatid si Wendy sa kanyang goal. Kaya naman, isasabak namin siya sa isang Balik Alindog project. But first, bubuuin muna natin ang nasirang loob at kumpiyansa ni Wendy sa tulong ng isang psychiatrist. Kung ang tao ay nag-break up and may emotional hurt, syempre, isa sa mga maging advice ko is a makeover. Pag may makeover is a certain type of ritual. When we change the way we look, or when we change yung mga activities natin, yung mga routines natin, to get over the past, to get over the hurts. So I think having a makeover is a good thing. Pero linawin natin, hindi lang physical makeover, emotional makeover din. Siguro katulad ni Wendy, ang mga advice ko is start making the decision to move on. And one way to start making that decision is to decide na wag nang magbalikan. Habang may hope pa, hindi kayo mag-move on, you will get stuck and you will get paralyzed in that problem. From inside to the outside, isang physical makeover naman ang gagawin natin kay Wendy. First on the list, ang pagpapaliit ng kanyang bilugang mukha. Bago simulan, sinuri muna ang mukha ni Wendy para masigurong angkop sa kanya ang slimming treatment. So we'll be doing face slim with organic or natural plant extracts. We will do a micro-injection on the fatty areas of the face. This will induce blood circulation and anti-inflammatory properties which will reduce the excessive fat on the cheeks of the affected areas. Cold compress ang nagsilbing pampamanhid para hindi niya maramdaman ang bawat turok ng karayom, 5 kada bahagi ng pisngi at ibaba. Para tuluyang makita ang resulta, kailangang sumailalim ni Wendy sa 4 na session sa loob ng 1 buwan. Na-excite po ako na after the whole session po to see the results. Usually kasi niloloko ko, wala daw akong leeg. So parang ulo, tas chest na agad. Ayun. So ngayon parang sobrang excited po. Next, isang hair treatment para sa dry hair ng ating bida. Meron ding manicure at pedicure.
At to complete her new look, kasama na ang hair and makeup without looking sa isang salamin. Oh, Miss Wendy, ready ka na bang makita ang iyong makeover? Ready na po. I'm really excited po. Kakahiya. Ano po, feeling ko po, ang ganda-ganda ko today. Maganda as in version 2.0 na po. Handa nang humarap ang Wendy Navarra version 2.0. Kaya isang surprise dinner ang inihanda namin kasama ang kanyang pamilya. Maganda po. Ang ganda-ganda. Maganda naman dati. Gumanda ngayon. I would like to say thank you to Alagang Kapatid for giving me this opportunity to be able to make the first steps iti-take ko in order to be able to move on na talaga dun sa gusto nating better version tayo for this 2018. Excited na kami para sa kanyang bagong taon na may bagong puso. Hangad naming magtuloy-tuloy na ito. Hindi lang sa paghahanap ng bagong minamahal, kundi lalo't higit sa renewed love niya para sa kanyang sarili. Start na, siguro sabi nga ni Doc, nandun ako sa 50%. So, ngayon, todong moving on na. Alagang Kapatid. Ngayong buwan ng Hunyo, bidang-bida sina bunso, kuya, tatay, tito at lolo dahil sa pagdiriwang natin ng Men's Health Awareness Month. Kaya para sa kanila ang isyong pangkalusugan, nabibigyan natin ng pansin, ang male fertility. Pag pinag-uusapan natin ng male infertility, dapat nating alamin na meron tayong sinasabing anatomical classification, hormonal, and yung mga obstructive classification. Pag sinabi nating anatomical, pinag-uusapan natin yung testicle. Kasi doon po nagpuproduce ang ating sperm cell or ating similya. Isa pa, ibig sabihin, ang mga tubo na dadaanan ng ating similya, kailangan ay very patent. Ibig sabihin, bukas siya at walang obstruction. Now, when you talk about hormonal, andyan yung testosterone mo. Sa lalaki kasi importante yan because this one boosts your libido. And sinasabi natin yung trauma or medical diseases. Kailangan wala kang mga metabolic disorders. Diba? Sinasabi natin wala kang matinding karamdaman, mga diabetes, vascular disease, mga trauma, yung spinal injury, down below the umbilicus. Kasi importante ito later on para dun sa pag-produce ng ating similya. At para sukatin ang kaalaman ng mga kalahi ni Adan, inisa-isa namin ang ilang paniniwala ukol sa male fertility. Una, pwede nga bang maging sanhi ng pagkabaog ang pagsusuot ng masisikip na underwear at skinny jeans? Hindi. Kasi lalo na pag nagbabasketball ako, gusto ko masikip para pag tumatakbo ako, hindi kakalog-kalog. Ang testicles natin ay descended. O ang bayag natin kasi ay medyo loose. Nasa baba siya ng ating abdomen. Ang temperatura kasi ng tiyan natin, iba sa temperatura doon sa scrotal sacs natin. So kaya siya nakalaylay eh. Ang nangyayari kasi pag sumusuot ka ng skinny jeans, parang inaangat mo siya ulit. So at a certain time, na lagi kang ganyan, yung production ng sperm natin, mahihinder mo kasi lagi naiinitan ng ating testicles o ating bayag. Nasa 36 degrees pababa ang temperatura ng scrotum ng mga kalalakihan. Bahagyang mas malamig kumpara sa normal na temperatura ng ating katawan.
At kapag tumaas ang temperatura o nainitan daw ang testicles, maaaring mamatay o matigil ang produksyon ng sperm cells. Kaya naman, ang payo ni Doc, magsuot na lang ng mas maluluwag na pang-ibaba para mas maging presko ang temperatura ng testicles. Para naman sa mga mahilig magbisikleta o cyclists, pwede nga bang maging sanhi ng pagkabaog ang inyong nakahiligang gawain? Pwede, kasi yung madalas na pagbibisikleta, yung testicles na iipit. For sure, hindi naman siya masama, no? It is a sport that we do. Ang problema lang kasi, baka minsan yung sinusuot nating clothing material ay masikip. Pero lagi natin sinasabi, kasi for a certain period lang naman ikaw nagbibisikleta eh. Hindi naman 24/7 nagbibisikleta ka, no? If in case magbabicycle ka, yung sinusuot mong clothing material should not be so much tight kasi yung pressure already ng testicle on the sitting area ng bicycle is already something na pwedeng mag-cause ng temperature rise doon sa ating testicle. O heto pa, pwede raw maging sanhi ng pagbaba ng bilang ng semilya o sperm cells ang paglalagay ng laptop sa kandungan at maging ang paglalagay ng cellphone sa harap ng bulsa? Pwedeng mangyari yun ang pagkabaog ng isang lalaki. Ang cellphone ay nilalagay sa bulsa. Ang ating similya ay hinihigo pa lalo pag nagbabibrate ang ating cellphone. Actually, may mga studies na sa sinasabi na even that can cause radiation factors. Pwede tayo magkaroon ng malignancy o changes of the cells later on na pwedeng ika-produce natin ng cancer. Ganun rin yun. Lagi natin sinasabi, in due time na lagi mong ginagawa ang isang bagay na meron kinalaman sa external like chemicals or radiation, makaapekto siya sa production ng sperm cells natin. Ang gadgets gaya ng cellphone ay naglalabas ng radio frequency electromagnetic radiation na nakakasira at nakaaapekto sa pagdami ng sperm cells. Ang radiation mula rito ay may kakayahang pataasin ang temperatura ng scrotum ng mahigit 2 degrees Celsius. Sabi nga ng iba, masama rin ang sobra, pero ano itong narinig namin? Pwede raw maging sanhi ng pagkabaog ang madalas na pagsasarili ng mga kalalakihan? Hindi totoo yon. Dahil the more na pinapractice natin yung pagiging pagkalalaki, bilang mga lalaki kasi po, kailangan talaga natin na papractice to para mabuhay yung similya natin. Masturbation per se might not necessarily cause infertility. Masturbation itself, ininalabas natin kasi yung mature sperm. Parang itatapon na natin yan eh. Maganda siya kasi pag inalabas mo kasi, magagawa ka ng mga bagong sperm. Supply and demand, kailangan magpuproduce siya ng maraming sperm cell. Dapat nating alalahanin na kailangan we should have at least 60 million mature and normal sperm cell. Araw-araw gumagawa ng milyong-milyong sperm cells ang katawan ng lalaki at inaabot ng halos 3 buwan bago mag-mature ang mga ito. Ideally, isang buwan kasi, ang lalaki kasi, no, allowable sex is 21 times. 21 times, that's normal. So, pag less than that, baka mahina ka, di ba? Or yung production mo ay medyo depektibo. Yung libido mo, baka mababa. Matapos mabigyang linaw ang mga haka-haka ukol sa male fertility, may pahabol pang paalala ang ating eksperto para mapanatiling malusog ang mga semilya. Healthy living, huwag kakain ng unnecessary food. A lot of yung cholesterol food kasi yun na nag-aano sa mga ugat natin eh. Smoking and too much excessive alcohol, drugs or anything yung anticonvulsant drugs or can cause in a way production or lowering of the production ng sperm cells natin. Para sa ilang detalye, bisitahin lamang po ang Alagang Kapatid Foundation Facebook page o makipag-ugnayan gamit ang mga numerong naka-flash sa inyong TV screens. Huwag din kalimutan ang Alagang Kapatid sa radyo tuwing Huwebes, ang ating programa tuwing Sabado at ang past episodes natin sa TV5 Philippines YouTube page. Muli, ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Alagang Kapatid, ang lunas na alay namin.